So mga sangkay, napakalaking good news nito at talagang namang magugulat ang buong Pilipinas sa ating pag-uusapan ngayon. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? Ito pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong mga matinding balita, no? Patungkol po dito sa isa na naman pong ginawa ni Bongbong Marcos. Ang tindi po nito. At deserve po natin na malaman to, lalong-lalo na po kung bumoto ka kay Pangulong Bongbong Marcos. I don't care if you are DDS who voted BBM before, noong 2022, bumoto ka sa kanya. Deserve mo rin na mapanood ito kasi malamang sa malamang, maraming mga fake news ngayon ang napapanood mo na akala po ninyo walang ginagawa. At ngayon mga sangkay, sa totoo lang, sobra po akong nalulula sa ginagawa ng pamahalaan. Hindi ko po akalain mga sangkay na malalagpasan ni Bongbong Marcos yung kumbaga kung ano ang ginawa nung ibang mga pangulo. Kasi ngayon, sobrang nakakalula po yung ginagawa ni BBM. Yung mga proyekto niya, mga sangkay, di ko na nga alam kung alin nang uunahin. Pero ito, pag-usapan po natin itong isang pasabog. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.48 million subscribers na. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Paangat po tayo ng paangat. Padami po tayo ng padami. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo, pare koy? Alright. Eto na, mga sangkay. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below. #solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Ito ang gusto kong ibalita sa inyong lahat ngayon, mga sangkay. Ito. Ayan. Alam nyo ba anong mayroon dyan? Kita nyo yan, mga sangkay? Sobrang daming mga sasakyan. Namigay lang naman po ang gobyerno natin ngayon ng napakaraming sasakyan. Alam nyo, first time ko itong nakita na ang gobyerno ay namamahagi ng ganung kadaming mga sasakyan. Sabay-sabay. Ito ha. Kasi marami na pong naging pangulo. Wala naman pong gumawa ng kahalintulad nito mga sangkay. Ilang beses na kasi ginawa ito ni Bongbong Marcos. Sabi dito, mabilis nang madadala sa health facility ang mga nangangailangan ng medical na atensyon sa pag-turnover ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 85 patient transport vehicles sa Northern Mindanao. Grabe, no? Doon po ito sa BARMM. Ayon kay PBBM, mula Hunyo 2022, ito na ha, nakapagbigay na ang pamahalaan ng 570 PTVs sa mga LGU. Isipin nyo yan mga sangkay. Sobrang dami na palang nabigyan. Maliban pa sa naipamahagi sa NCR yan. Maliban pa po yan sa naipamahagi sa NCR. Ibig sabihin, ganyang kadami mga sangkay yung pinamimigay ni PBBM sa buong Pilipinas since 2022. Maliban sa pamamahagi o maliban sa naipamahagi sa NCR, patuloy din ang pagtupad sa pangakong PTV sa halos 1,500 LGUs sa bansa sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO. O, kita nyo na mga sangkay. Yung PCSO na pinagdududahan nyo na may mga ginagawa daw pong kababalagan. Ito, ngayon lamang po yan nangyayari mga sangkay. Tingnan nyo po. Tingnan, ayan po, mga sangkay, ito po yung mga sasakyan na pinamamahagi ngayon ng gobyerno natin sa maraming mga munisipyo na magagamit. Sana hindi gamitin no, sa mga pangangampanya. Kasi iba mga sangkay, ginagamit ng mga pampersonal. Pero, ayun na nga po, ito ay para sa mga LGUs, mga munisipyo sa mga mga sangkay, sa mga probinsya. So, ayan, ito si PBBM. Ito po yung loob niyan, mga sangkay, oh. Ayan, no? Ganyan kadami. Minsan nga naiisip ko, teka lang, ba't ganito kadami yung ginagawa ng pamahalaan ngayon? Ang daming proyekto, ang daming programa. Ito na ba yun? Yung last will and testament ni Ferdinand D. Marcos, nagaganap na ba ng pasekreto lang?
Kasi ito mga sangkay, ngayon lamang po natin nakita na ang gobyerno natin namimili ng mga ganitong mga van tapos ipinamamahagi sa mga lokal na pamahalaan. Bakit? Makatutulong po itong mga sangkay. Mga ambulansya po yan eh. Buong bansa po natin na nabibigyan mga sangkay. O, yan. Grabe. Doon lang po ito sa BARMM. Hindi pa po ito mga sangkay yung buong Pilipinas. Diyos mio, Marimar, napakarami mga sangkay. O, ito yung sinabi ni PBBM. Pakinggan muna natin. And ang mga patient transport vehicles ay dinisenyo para makarating sa mga lugar na hindi kayang abutin ng karaniwang ambulansya. O, ayan ha. Dahil kapag buhay ang nakataya, bawat segundo ay mahalaga. Ngayong araw, namahagi tayo ng mga PTV para sa Northern Mindanao at BARMM. Okay. Bilang tugon sa pangangailangang medikal ng ating mga kababayan saan mang panig ng bansa. O, ayan. Kita niyo yan mga sangkay? Nakakalula, no? Ayan po yung mga ambulansya na yan. Diyos mio, Marimar. Ngayon nyo talaga mapapatunayan mga sangkay na tahimik lang itong presidente natin. Tahimik kasi talaga siya eh. Literal na tahimik kasi hindi po siya maingay sa media. Di ba? Hindi siya yung tipong madaldal, banat ng banat. Wala, mga sangkay, hindi po talaga siya ganun. Makikita naman po natin, nagtatrabaho po talaga. Di ba? Eh, ngayon nga, mga sangkay, yung produksyon ng bigas mukhang dadami pa. Bakit? Aba, naibalita mga sangkay na may 150 na mga rice processing facilities ang ipinatayo ng gobyerno sa buong bansa. Ganyang kadami mga sangkay. At ang may hawak, mga kooperatiba. So yung mga magsasaka, yung mga palay nila, ididiretso na po doon at magiging bigas. Sa madaling sabi, mga sangkay, gobyerno na po ngayon ang nag-take ng action para itong mga bigas natin bumaba ng bumaba. Kaya nga, nagulat ako mga sangkay. At hindi na po nakapagtataka kung mararating po natin ang 20 pesos na bigas. Kasi itong ginagawa ng pamahalaan eh. Sino ba naman mag-aakala mga sangkay na itong pamahalaan natin gagawin to? Diyos mio, Marimar. Alam nyo, ang dami po mga project ngayon ng pamahalaan, mga sangkay, mga program na talagang namang malulula ka. Abangan nyo lagi yung mga pasabog ko sa mga posts. Diyos mio, Marimar. Maggugulat talaga kayo sa sobrang daming ginagawa ngayon ng pamahalaan. Ito pa lang, mga sangkay, malaking bagay na po ito eh. May video dito ng actual, baka sabihin na naman nilang fake news eh. Ito po, yung video na live. O ayan, makikita po ninyo. Once again, ladies and gentlemen, the President... O ayan, makikita nyo kung gaano karami mga sangkay itong mga ambulansya na ito. Grabe, nakakalula. And take note guys, this is not the first time. Ito po ay... Nagulat ako kasi akala ko noon lamang po ito. Once again, ladies and gentlemen, the President yun of the pala, Republic of the tuloy-tuloy na ginagawa His ngayon ni PBBM sa buong bansa Ferdinand natin. R. Ayan po, Marcos Jr. kitang-kita nyo naman mga sangkay. Kaya nga, kung bumoto ka kay PBBM, na akala mo, yung iba, di ba, nagbago isip mo, akala mo walang ginagawa. Ngayon, it's time na buksan po natin ang ating isipan, mga mata natin. Lumingon po tayo. Tingnan po ninyo lagi, mayroong ginagawa ang pamahalaan. Hindi po tayo nabudol. Diba? Hindi po tayo nabudol, mga sangkay. Ito po ay talagang namang nakakalula na ginagawa ngayon ng pamahalaan natin. Ayun nga po dito, mga sangkay. All municipalities. Yan po ang pasabog ni PBBM. Ito yung malupit na pasabog. Lahat daw ng mga munisipyo ay makakatanggap ng transport vehicles in 2025. Grabing pasabog to, mga sangkay. Sa 2025, sa taong ito, lahat po ng munisipyo sa buong bansa, matatapos na po na mabigyan ng lahat ng mga patient transport vehicles. You see, mga sangkay?
Nakakatuwa lang, oh. Sabi po ni BBM, as a former local government official, I know how important it is to have a vehicle that can be used whenever fellow citizens need to be brought to the hospital. Ayon po sa kanyang speech. We all know that every second counts when it comes to health. O, kita nyo ng mga sangkay? O, sabi po dito, an additional 985 units are set to be delivered to LGUs that have yet to receive one, bringing the total to 1,552 na mga sasakyan na ito. You see, mga sangkay? This president, guys, nagtatrabaho. Tahimik lang mga sangkay. Literal na tahimik. Kahit maraming bumabatikos, wala siyang pakialam. Kahit ngayong ratings niya, bumaba, wala siyang pakialam. Ang mahalaga, nagtatrabaho po siya. Kasi yung ratings na yun, wala naman na po yan eh. Presidente na po siya. Diba? Ang mahalaga ngayon, guys, eto ha, yung gumaganon, kasi dahil sa mga fake news ng kabila, guys, wake up. Kung bumoto ka kay BBM, hindi ka nabudol. Maraming ginagawa ang ating pamahalaan ngayon. Okay? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Nako, magaganda po yung topic natin dito. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.